Mga kwento ng lagim. Ako si Mike. Ang kwentong ito ay hango sa tunay kong karanasan. Noong ako'y 15 taon pa lamang, matagal na ang panahong yun. Pero sariwa pa rin sa aking isipan ang mga lahat na nangyari na hinding-hindi ko makakalimutan kahit kailan. Noong August 23, 2013, napagpasyahan ng aking mga magulang na sina Ray at Grace na mag-adventure sa isang gubat. Kasama ako at ang aking 2 kapatid na sina Chloe at Sofia. Panganay ako. Pangalawa si Sofia at bunso si Chloe. Hindi ko alam kung anong pangalan ng gubat na pupuntahan namin. Ngunit ang alam ko lang, pupunta kami doon upang madiskubre ang mga bagay, hayop o nilalang na wala pang sinumang nakakadiskubre o nakakakita. Ngunit nangangamba ako dahil baka may halimaw, matatakutin kasi ako. Mahilig kasi ang mga magulang ko sa adventure, paglalakbay at magdiskubre ng bagay, hayop at mga nilalang na hindi pa nadidiskubre. Hindi naman sila natatakot. Mga anak, maghanda na kayo. Babiyahe na tayo, sabi ng aking ina. Opo, inay, sagot ko naman sa aking ina. Naghanda ang aking mga magulang ng mga kakailanganin sa paglalakbay, gaya ng pagkain, flashlight, tent, tubig gamot, damit at iba pang mga bagay na mahalaga. At sinimulan na naming mag-abang ng jeep upang makasakay at upang makarating sa sinasabi ng aking mga magulang na gubat o bundok. Sa panahon kasi noon, napakamura talaga ng mga bilihin. Pati pamasahe, mura din. Sa pag-aabang namin, may dumaan na isang jeep na walang pasahero, maliban sa isang babae na nakabistida na parang multo. Kaya yun na lang ang sinakyan namin. Ma, napansin mo ba yung babae na nakaupo? Sabi ko kay mama. Saan ang sinasabi mong babae, anak? Wala namang ibang pasahero kundi tayo lang, sagot ni mama. Kaya kinilabutan ako sa sinabi ni mama. Hindi ko na lang pinansin yung babae na nakabistidang puti at ipinikit ang mga mata. Pagdilat ko, wala na yung babae na nakabistidang puti. Siguro namamalikmata lang ako, sabi ko naman sa sarili ko. Ilang oras lang ay nakarating na kami. Ano ang gagawin niyo dito? Sabi ng driver ng jeep. Manong, mag-a-adventure lang po kami. Bakit niyo ho naitanong? Tanong naman ng aking ama na halatang nagtataka. Mag-iingat kayo dyan. Balita ko, may naninirahan daw dyan sa hindi pangkaraniwang nilalang. Sagot naman ni Manong na halatang natatakot. Kung anuman ang nilalang na yun, kailangan ko siyang madiskubre, at kung mabangis man siya, ipaglalaban ko ang pamilya ko. Sabi naman ng aking ama na may halong tapang at may ibinigay ang driver sa aking ama. Eto, tanggapin mo to. Yan ang panglaban nyo sa nilalang na yun, sabi ng Manong. Ano to? Tanong naman ng aking ama. Isa yang buntot pagi. Panlaban nyo yan sa aswang, sagot ng driver. Salamat ho, Manong. Walang anuman.
O siya, babalik na ako sa biyahe upang mamasahero, sabi ng driver. Salamat po uli, sabi ng aking ama. Tumangulang ang driver at saka umalis. Nagsimula na kaming lumakad ng ilang oras. Lakad pa lang namin kapansin-pansin ang mga uwak na itim na parang sumusunod sa amin. Bigla akong napasigaw ng nang may biglang kumagat sa paa ko. Ay, sorry kuya, may langgam kasi. Pagpapaliwanag ng bunso kong kapatid na si Chloe. Hinurot niya pala ang paa ko, kaya napasigaw ako. Sa paglalakad namin sa di kalayuan, may nakita akong babaeng nakabestidang puti. Siya yung babae na nakasakay sa jeep kanina. Ngunit bakit ako lang ang nakakakita? Bulong ko sa aking sarili. Para bang binalaan niya kami na wag nang tumuloy. Hindi ko maintindihan. Wala nang daanan. Paano na to? Sabi ni Mama. Wala tayong magagawa. Kailangan na nating simulan ang ating sadya. Sabi naman ni Papa na halatang nagseseryoso. Kaya tinahak namin ang nakakatakot na gubat. Maraming nakita ang aming mga magulang na mga iba't ibang insekto, ibon at mga ligaw na hayop. Kaya nag-selfie kami. Maraming iba't ibang mga uri ng mga kahoy ang aming nakita. Hindi namin inaasahan na maliligaw pala kami at malapit ng magdilim. Kaya nagtayo muna kami ng tent upang magsilbing bahay. May baon pala kami, kaya yun na lang ang aming kinain. Habang kumakain kami, biglang may kumaluskos sa mga damo na nasa paligid. Kaya hindi ko napigilang matakot, pati na rin ang dalawa kong kapatid. Nadagdagan ang aming takot nang may umulong na aso. Bakit may aso? Di ba wala namang aso dito sa gubat? Sabi ng pangalawa kong kapatid na si Sofia. Hindi yan pangkaraniwang aso, anak, sabi ng aming ina. Huwag na lang kayong maingay at tapusin nyo na ang mga kinakain nyo at nang makatulog na, sabi ng aming ama na halatang nangangamba. Pagkatapos naming kumain, naghanda kami para matulog. Habang naghahanda ng higaan si Mama, lumabas muna ako para umihi kasama si Papa, habang si Mama at ang dalawa kong kapatid ay nasa tent. Habang umiihi ako, nakita ko na naman yung white lady na nakita ko kaninang umaga sa jeep. Kaya napahinto ako sa aking pag-ihi. Papa, may babae. Parang white lady. Nauutal kong sabi kay Papa. Saan anak? Wala naman akong nakikita eh. Niloloko mo yata ako eh. Sabi ni Papa. Ayun oh. Itinuro ko na pero wala talaga siyang nakikitang babae. Kaya dali-dali na lang kaming pumasok sa tent. Naisip ko tuloy baka dito namatay ang babaeng yun. Kinaumagahan, maagang gumising si Papa upang maghanap ng panggatong, at dahil sabay kaming gumising ni Papa, sumama na lang ako sa kanya. Habang si Mama at ang dalawa kong kapatid ay mahimbing na natutulog, habang kumuha kami ni Papa ng mga layang kahoy o panggatong, ay may napansin si Papa na maliit na kubo sa di kalayuan na napapalibutan ng mga bagon at damo. Anak, may kubo yata doon. Puntahan natin, baka mayroong tao at baka alam niya kung saan ang daan papaalis dito,
Mahabang sabi ni Papa. Opo, sagot ko naman kay Papa. Habang papalapit kami sa maliit na kubo, biglang nagsitayuan ang aking mga balahibo. Nang biglang humangin ng malakas, kaya nakaramdam ako ng kaunting takot. Nang marating namin ang luma at nakakatakot na kubo, ay kumatok muna ang aking ama. Nagbabaka sakali na mayroong taong bumukas ng pinto. Tao po, tao po, tao po, sabi ng aking ama na naghihinala kung bakit may kubo sa napakaliblib na gubat na ito. Nagsitayuan na naman ang aking mga balahibo nang biglang bumukas ang pinto nang wala namang taong bumukas. Kaya sobra akong natakot. Pumasok kami sa loob ng maliit na kubo. Madaming mga damit ang nagkalat sa sahig. May nakitang kwarto ang aking ama, kaya pumasok kami sa loob. Napakadilim sa loob ng kwarto. Buti na lang may dalang flashlight ang aking ama. Wala kaming nakitang mga gamit o bagay at wala ring tao. Nagtataka ang aking ama kung bakit nagbukas ang pintuang kanina wala namang tao. Kaya bumalik na kami sa tent upang gisingin si mama at ang aking dalawang kapatid upang pumunta sa kubo upang dun muna manatili habang wala pang nakikitang daan si Papa pauwi. Delikado kasi kapag nanatili kami sa tent. Marami kasing mga nilalang ang gumagala at naghahanap ng pagkain kapag gabi gaya ng aswang. Matapos naming madala ang mga gamit namin sa kubo, hindi namin namamalayan na 11 o 1 AM na. Pala hindi kami nakapag-agahan kanina dahil sa ginawa, kaya napabulong ako sa sarili ko. Ang dali lang pala ng oras, no? Kanina nandito pa siya, ngayon nasa iba na. Ay, kaya natawa ako sa sinabi ko na may kasamang panghugot. Matapos magluto ni mama ay agad kaming kumain dahil sa matinding gutom. Pagkatapos naming kumain ay agad kaming pumunta sa gilid ng kubo upang mandiskubre ng mga bagay o hayop na posible naming makita. Nang makarating kami sa gilid ng kubo, nanlaki ang aming mga mata nang may makita kaming mga kalansay o buto ng tao. Nakaramdam tuloy kami ng takot dahil kung magtatagal pa kami dito, posibleng may mangyari sa amin nila mama, papa at ang dalawang kong kapatid. Delikado ang buhay natin dito. Bukas ng umaga, maghahanap ako ng daan papaalis sa gubat na ito. Sabi ni Papa na halatang nangangamba, pero sa totoo lang, hindi duwag ang aking ama. Handa siyang lumaban hanggang kamatayan. Bumalik na tayo sa kubo. Malapit nang magtakip silim, sabi ni Mama. Babalik na sana ako nang may bumulong sa tenga ko. Umalis na kayo dito. Magsisisi kayo. Magsisisi kayo. Magsisisi kayo. Paulit-ulit na bulong nito sa tenga ko. Kaya tumakbo na lang ako dahil sa takot. Naisip ko tuloy na baka yun ang white lady na parating nagpapakita sa akin. Ma, may third eye ba ako? Tanong ko kay Mama. Ah, oo anak, may third eye ka. Bakit mo na itanong? Sagot ni Mama na nauutal kasi. Huwag mo na lang intindihin yun, Ma, sabi ko kay Mama. Matapos naming kumain ay agad kaming nakatulog. Ilang minuto
ay nakatulog na ako. Wag, wag, ah! O anak, bakit ka sumisigaw? Tanong ni mama. May napanaginipan kasi ako. Sus, panaginip lang pala. Kung makasigaw ka naman, akala ko kung ano na. Nakakatakot po kasi ang panaginip ko. Magdasal ka kasi bago matulog. Opo, magdadasal na po ako bago matulog. Maiwan na kita anak, maghahanda lang ako ng almusal. Opo. Nakakatakot ang panaginip ko. Ano ba yung nilalang na yun? Bakit niya ako kinagat? Yung babae? Tanong ko sa sarili ko. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.